importante at may mga posibilidad na lumabas doon sa final exam. Okay? So meron kayo ngayong araw, kahapon yari na kayo sa forensic. And then bukas wala kayong schedule na crash course kasi nakalaan ang araw ng bukas para sa inyong mga individual reviews. So diskarte nyo na kung paano kayo magre-review ng sarili. Kung mas komportable kayo na merong kasama, ayain ninyo yung inyong mga kaklase, yung mga inyong kaibigan na magkaroon ng brainstorming. Pero sana walang nakaharap na alak. Ano? Kasi ang alak ay nakakasira ng brain cell. Kahit anong review ang gawin mo ngayon, kung iinom ka lang din naman mamaya, nasa 60% of na your review ay mawawala. And that is according to the study. Okay? So, tignan muna natin yung TOS. So, we have here the traffic management and accident investigation with driving. So, na-share ko naman na din sa inyo ito. So, ito ay, wag niyong tignan ito as ito yung mga posibleng lumabas na tanong. Kasi bawat number dito ito ay very broad ang scope. Just like, for example, the principles of 5 components of traffic management and agencies. So, bakit ko sinabi na very broad ito? Kasi sa 5 components of traffic, teka lang, i-share ko nga. Wala akong makikita-stop share. Nagpuputol-putol. Hindi, ako yung nagpuputol ba? Nagpuputol-putol ba ako? Ayan. Oo, okay naman. I-share ko nga sa mga checkers yung ano. Okay naman. Hindi, ako lang talaga yung nagpo-post kasi medyo makati yung aking lalamunan. Kagagaling ko sa matinding sipon. O kaya medyo mongi ako ngayon. Kaya bububo pa. Pero kaya naman. Stop na yan. Wala akong ano eh. Reshare ko lang. Patapos na ako nag-move. Okay, thank you. Yan. Para mayroon akong pen. Para makapagsulat ako. Okay. It's like for example, explain the principles of 5 components of traffic management. Pag yan ang tinignan mo, 5 components, pag kinulong mo yung sarili mo dito sa 4.1, ano lang yan eh, 5 lang yan. Diba? We have the enforcement, engineering, education, ecology, and then the economy. Yung 5 E's of traffic management. Ngayon, di ba sa loob nun, meron pang mga non-government organization. So, ang TOS kasi is very general, pero meron pang mga nasa loob niyan. So, yun yung dapat na alamin ninyo. Nasa notes naman yan eh. So, possible nyo namang malaman talaga. Dapat alam nyo na yan. Kasi mga nag-long quiz na kayo and then nag-periodical exam. Okay? So, here's the TOS for the fire protection and arson investigation. So, I know, very familiar na kayo dyan kasi ilang beses na ina-share sa inyo at nakashare yan sa inyo. So, kindly familiarize. Okay? So, ganun pa rin tayo. Pag A ang sagot, ano ang yung pipindutin natin? Very good. Pagka bravo. Very good. Charlie. Okay, Delta. Yung clapping hands. Okay. So, start natin. Kata natin ha. So, you have 20 seconds. Kindly analyze the question and understand the question before you click that reaction button.
Sabi dito, in case of incoming emergency motor vehicle, the non-emergency vehicle shall immediately drive to the blank to enable the former to overtake the latter. A left, B right, C parking area, D curb lines. Majority of the answer is letter B. Okay, tingnan natin kung bakit letter B. Nasabi kasi dito, excuse. In case of incoming emergency, may dadating daw na emergency motor vehicle. Okay? So kung ikaw ay non-emergency vehicle, kung yung emergency vehicle man ay papunta sa'yo or nasa likod mo, saan ka dapat magdadrive? Okay? So ikakabig mo ba sa kaliwa, sa kanan? Magpaparada ka ba o ibabangga mo sa curb line? Okay? So the answer here is no other than right. Okay? So ilagay mo, ikabig mo, no? So halimbawa, ito yung kalsada, no? So we have here two-way, one lane. Ibig sabihin ng two-way, one lane, may papunta doon, may pabalik, kaya two-way. Okay? Kaya naman sinabing one lane, kasi yung papunta doon ay isa lang. Okay? Pabalik, isa lang din. So kung ikaw ay nandito, may emergency vehicle, ang practice naman natin ay ililiko mo sa kanan. Kabig mo lang sa kanan. Tapos, huwag ka magparada. Diba? Kabig mo lang sa kanan hanggang sa makalagpas sa'yo o makadaan ng maayos yung emergency motor vehicle. Very good. Next. From his instructor while driving. The instructor explains what Mr. X is doing well, what needs improvement, and how to handle different driving scenarios. What type of instruction method is applied to Mr. X? So ito naman yung mga different natin. These are the different driving instructions kung paano tinuturuan yung mga gustong magmaneho. Okay? So sabi dito, during his driving lessons ay nakakatanggap daw si Mr. X ng feedback galing sa kanyang instructor at ipinapaliwanag ng kanyang instructor kung ano yung nangyayari. Diba? Masyado kang mabilis, magbagal ka lang, o pigayin mo yung preno, mag-clutch ka, mag-cambio ka. So is that commentary driving method? Is it simulated condition, traditional instruction, or comprehensive? So majority of the answer is letter So majority of the answer is letter. Pakipindot nga ulit. Letter E. Okay, very good. That is commentary driving method. So commentary driving method, kasama mo yung instructor mo habang nagmamaneho ka. At sinasabihan ka niya, nagbibigay siya ng feedback kung ano yung nakikita niya based sa yung performance. When you say simulated condition naman, ito naman ay hindi ka gumagamit ng tunay na motor vehicle, bagkos. Ikaw ay gumagamit ng mga simulation machine. Dito sa may tapat ng SM, sa may Honda, yung bilihan ng motor doon, yung kasa ng Honda doon. Nung minsan na nagpa-change oil ako doon at nagpa-PMS, Preventive Maintenance Service, nakakita ako doon ng simulator machine na kung saan para ka nakasakay sa motor tapos may monitor. So ang kinagandahan nun, pag kaya ng gamit mo, kahit mabangga ka, walang problema. Kasi nga, nasa simulator ka lang. Okay? Wala ka sa actual highway, wala ka sa actual na nakasakay ka sa tunay na motor na umaandar talaga. Okay? Pag sinabi naman natin traditional instruction, that is depends, no? Yung keyword natin diyan ay depend. That is depend on the pag-uusap ng tinuturuan at saka nagtuturo kung paano sila magtuturuan. Okay? And then comprehensive, when we say comprehensive, tinuruan ka ng tatay mo, no, o kahit na sino, na magmotor, gamit ang motor talaga. Kasi yung ibang ginagawa, sinasakay ka muna sa bisikleta bago ka isakay sa tunay na motor. Pagka ganun, hindi yung comprehensive. Pero kapag ikaw ay tinuruan from the start, motor vehicle lang gamit mo, hanggang sa matuto ka, motor vehicle pa rin. Ang tawag natin doon ay comprehensive. Okay? Next. Sagutin nyo lang ha, medyo bumabara na yung cellphone ko eh.
Ang sagot natin, majority of the answer is letter A. Okay? So, which circumstances should the use of mobile communication or computing device not considered to be distraction in driving under the ADA law? Alin daw sa mga sumusunod? Which circumstances should the use of mobile communication or computing device is not considered, hindi kinokonsidera as distraction driving under the ADA law? Ano na nga yung ADA law? That is the Anti-Distracted Driving Act. Okay? So, ang hinahanap natin ay yung hindi kino-consider as distracted driving. So, yung tatlo dito ay distracted driving, yung isa naman ay hindi. So, simulan natin sa baba. When actively surfing and browsing the internet, that is distracted driving. Okay? Nagpe-Facebook ka habang nagmamaneho. So, hindi ito ang tamang sagot. When answering call inside the left hand only, kahit kanan ang gamit mo, kahit paa pa ang gamit mo, kahit dila pa ang gamit mo, that is considered as distracted driving. When reading text or communication, distracted driving pa rin yan. So, ang answer natin dito is yung done with the aid of hands-free device. So, kung pwede ka bang makipagtawagan habang nagmamaneho, pwede naman, ang sabi ng batas, provided na hindi mo hawak yung device. So, kung pwede nakakonect sa Bluetooth ng sasakyan mo, tapos nasa yung manubela ng sasakyan mo, mayroong pindutan to receive a call, diba? So, walang problema doon. Basta hindi mo hawak. Hands-free device. So, pwede rin naman kung earphones ka, walang problema. Basta hindi ganun kalakas. Kasi, kapag merong provision ang ADA law na kung saan, kapag ikaw ay nagmamaneho at nagpapatugtog ka ng sobrang lakas, that is kung kino-consider din sa ng batas as distracted driving. Yung tipong hindi mo na naririnig yung busina ng mga sasakyan at yung tunog ng mga sasakyan sa paligid mo. Okay? Next. The scattered broken parts of vehicle, rubbish, dust, and other materials left at the scene of the accident caused by a collision. Ano ang tawag natin doon? Kapag nagkaroon ng collision, when we say collision, that is banggaan. Okay? So pag nagkaroon ng banggaan, lalo na kapag yan ay meron kasi tayong tinatawag, tatlo kasi yung key events natin eh. Collision, non-collision, at saka yung ano tawag yung isa? Collision, non-collision, tsaka yung isa yung lalabas doon sa kalsada. Yung tawag natin doon eh, ang term na ginagamit natin doon eh, overshoot. Diba? Nakalimutan ko na yung term, nasa notes yun eh. Pakichat nga dyan sa may comment section natin, nalimutan ko na. Parang ano yun eh. Collision, non-collision, at saka wala sa isip ko. Hindi leaving the roadway eh. Parang ganun siya eh. Parang outside the roadway, leaving the roadway. Sino yung naka-open ng nose dyan? Pakitignan nyo nga, mayroong tawag dun eh. Overshoot ang tawag natin dun, yung pasok sa portal. Di ba? Yung pag bumangking, hindi dumudulas yung gulong, lumalabas dun sa kalsada. Nakalimutan ko yung term eh. Pero tatlo yun. Okay? Pag naalala nyo, pakichat dyan sa may chat box. Okay, so the scattered broken parts of the vehicle, rubbish, dust, and other materials left at the scene. Iba yung non-collision eh. Pag sinabi kasi nating non-collision, ayun, running off the road. Running off the road. Yun. Thank you, Sarah. Pag sinabi natin collision, may kabanggaan. Accidenting, may kabanggaan. Non-collision, aksidente, yung tawag natin na self-accident. Wala siyang kabanggaan. Dumulas, tumaob. Ganun lang. And then running off the road is yun yung na-aksidente ka tapos yung motor mo, yung sasakyan mo, nalaglag sa kung saan, nalaglag sa bangin, nalaglag sa kanal, napunta sa bukid, napunta sa irrigation, running off the road. Okay? So ang sagot natin dito ay, of course, the term debris. Okay? Debris, that is silent S. That is the proper pronunciation, debris. Okay? Next. What is the occurrence in a sequence of a chain of events which usually produce unintended injury? Death or damage to property? Ano daw yung tawag doon? What is the occurrence in the sequence of chain of events? Merong chain of events which usually produce unintended injury, death, damage to property. Okay? So lahat naman ito ay pwedeng mag-cause ng unintended injury, death, or damage to property. Okay?
Pero ano ba yung ating topic ngayon? So this is traffic accident o traffic management and accident investigation under the CDI. Wala naman tayong pinag-uusapang calamity. Okay? Dito, ang assault, wala din tayo commonly wordings na assault dito. So ito ay mas mataas ang tsansa na tinutukoy na to ay yung term na accident. Okay? At may chain of events, di ba? So from ang tawag natin dyan, perception of hazard, di ba? Kung natatandaan ninyo, perception of hazard, nakita mo na may mangyayaring hindi maganda, and then start of evasive action, okay? Then after that, umiwas ka, initial contact, then after that, maximum engagement, disengagement, stopping, and then the final position. So yun yung chain of events na tinutukoy dito sa accident. Okay? Next. What is the proof that one is given permission by the Land Transportation Office to operate a vehicle on a public highway? Ano daw yung katibayan na na ang LTO ay nagbibigay ng permiso para ikaw ay magmaneho? Is it the driver's ID, franchise, driver's license, or operator's license? Ang driver's ID ay hindi binibigay ng LTO. Ang nagbibigay ng driver's ID ay yung operator o yung mismong kumpanya. Halimbawa, Baliwag, Genesis, 5-Star, Cisco. Yun ang mga nagbibigay ng driver's ID, yung company. Yung franchise naman, ang nagbibigay niyan, hindi LTO, and that is the LTFRB. Okay? The LTFRB, yan ang kapatid ni LTO. Si operator's license naman, no, ang nagbibigay din niyan ay si LTFRB para legal na makapag-operate ang mga bus at makadaan sa mga highways o mga lugar na o sa ruta nila. So, ang sagot natin dito ay driver's license. Okay? Next. What is the first and the most important step in enforcing traffic laws? Sagot natin dyan. Majority of the answer is, okay, the majority of the answer is letter B. Okay, bakit letter B? Basahin natin ulit yung tanong, ha? I-analyze and understand ninyo yung question. Use the abbreviation AU. Ano ibig sabihin ng AU? Analyze and understand. Tignan nyo, tama, nagbago na yung sagot ninyo. Kanina naka-letter B kayo. Planning and enforcement. Tignan nyo yung tanong, oh. What is the first and the most? What is the first? In enforcing traffic rules. Hindi ka po pwede sumagot ng dalawa. Kasi sabi, ano yung una at pinaka? Di ba? Kapag ka ba sinabi mo sa girlfriend mo o kaya sa boyfriend mo, ikaw ang pinakamamahal ko. O pwede bang dalawa sila ron? Di ba? Pagka sinabi mong ikaw ang pinakamamahal ko, isa lang yun. Tapos yung isa, mahal mo lang. Pero meron kang pinakamamahal. Di ba? So hindi po pwedeng yung pinaka at saka yung nangunguna, dalawa. Diba? So, hindi mo na po pwedeng isagot dyan yung planning and enforcement. Ang sabi pa dyan, what is the first and most important step in enforcing traffic rules? Ano daw yung first and most important? Kapag ka ba ikaw ay law enforcer, patupad ka na lang ba ng patupad? Hindi po pwede. Yung mga ipinapatupad mo, pangalawa lang yan. Pero bago nangyari yan, nagkakaroon ka muna ng tinatawag na planning. Okay? Ganun ang pagsagot. Understand, analyze and understand the question. Wag tira ng tira. Next. What is the general rule for the movement of vehicular traffic in the Philippines?
Baka naman mamali ka pa. May kahit hindi ka nagmamaneho ng sasakyan, kaya mo sagutin yan. Kahit tricycle driver sa tapat ng Arroyo, kaya sagutin yan. Kaso nga lang, minsan kumikiplep sila. Diba? Counterflow. What is the general rule for the movement of the vehicular traffic in the Philippines? Wala tayo sa Australia para mag-keep to the left. Hindi po pwedeng watch out. No? Sagot natin dyan ay keep to the right. So kung meron tayong kalsada, again, diba? Papunta ka sa direksyon ng norte, dapat nandito ka sa gawing kanan. Ganon din, pag pabalik ka na, nasa gawing kanan pa rin yan. Depende yan sa point of view mo or sa perception mo kung nasaan ka. Okay? Next. What should drivers do when an emergency vehicle approach displaying legally authorized red light and sounding siren? Ano ba yung legally authorized red light and sounding siren? Ang sabi nga ni Noy, yan yung tinatawag natin na Wang squared. Wang squared. Wang to the power of 2. Ano yung Wang to the power of 2? Wang squared. That is Wang. Okay? Yan yung tinatawag natin na Wang. No? So, anong gagawin mo kung ikaw ay driver? Tapos merong emergency vehicle, approach displaying legally authorized red light and sounding siren. Parang kanina lang to sa unang tanong eh. Diba? Pull aside and stop the car abruptly. Yan ba ang gagawin mo? Majority of the answer, by the way, is letter C. Pero isa-isay natin. Pull aside and stop the car abruptly, biglaan. Halimbawa, ang takbo ng sasakyan mo ay 90 kilometers per hour. Tapos nakarinig ka, tsaka nakakita ka ng red light na nagwawangwang. Igigilid mo, tapos biglang hinto. Basag ang windshield mo. Diba? Baka ikaw yung isakay sa ambulansya pagkatapos. Makikisiksik ka pa rin sa loob ng ambulansya. Hindi po pwedeng gawin yun. Continue driving slowly without regard of the emergency vehicle. Magbabagal ka lang. O magbabagal ako, bahala ka na. Pero hindi ako gigilid. Diba? Wala rin. Hindi rin makakadaan yung emergency vehicle. Disregard the red light and siren. Huwag mong papansinin. Patay tayo dyan. Pagka ganyan, kawawa yung sakay. No? So, tama sagot dito ay yield the right of way and wait for the passage of the vehicle. Pag nakadaan na, halimbawa, nasa likod mo yung ambulansya, pag nakadaan na sa yung ambulansya, sundan mo. Di ba? Para hindi ka malate sa POA. Patay doon. Mali. Diba? Hindi tama. No? Pag nakaraan na sa'yo, paraanin mo lang. Huwag mong bubuntutan para lang hindi ka malate sa POA. Next. The first action taken by a traffic unit to escape from collision, course, or otherwise avoid hazard. Ano daw yung unang ginagawa ng mga traffic unit para makaiwas doon sa collision na nakita nila at para maiwasan yung hazard? Is it A, start of evasive action? Letter B, point of possible perception? Letter C, point of no escape? Or letter D, final position? Ano sagot natin? Merong sumasagot ng start of evasive action. Meron ding halo-halo. Sana naiintindihan natin yung ating mga sinasagot. Meron din point of possible perception. Sabi dyan, no? The first action. Ibig sabihin, meron ka ng ginawang action. The first action taken by a traffic unit to escape para makaiwas ka doon sa collision. Kasi nakita mo na eh. Hindi mo po pwedeng isagot dyan yung point of possible perception. Bakit? Pag sinabi natin point of possible perception, yan yung place and time. Yan yung lugar at oras nung nakita mo or naramdaman mo na mayroong mangyayaring aksidente. Ang tawag doon ay point of possible perception. When we say point of no escape, sinubukan mo mang umiwas pero hindi ka na makakaligtas. Mangyayari yung aksidente. Ang point of possible perception, point of no escape, at saka final position ay hindi action.
Hindi yan mga aksyon. Yan ay mga karamdaman o yan ay mga nararamdaman mo lang yung dalawa. Yung final position, wala ka ring ginawa diyan. Wala kang act na ginawa diyan. Kasi huminto lang eh. Okay? Nakahinto ka na diyan eh. Point of no escape, wala ka ring ginawa diyan. Talagang hindi mo lang maiwasan yung mangyayari aksidente. Point of possible perception, that is the place and time kung saan mo naman na mayroong mangyayaring aksidente. Eh ano ba yung action dito? That is the start of evasive action. Action na nga. Ando na yung word na action. Di ba? Start of evasive action. Ini-evade mo. Di ba? From the root word evade. Di ba? Sinusubukan mo ng iwasan. Escape, takasan. Yung collision na po pwedeng mangyari. So the correct answer here is start of evasive action. Thumbs up na kung naiintindihan yung apat na to. Thumbs up please. Thank you. Next. The effectiveness of traffic law enforcement is best measured by. Sagot. The effectiveness of traffic law enforcement is best measured by. Paano mo daw malalaman na ang traffic law enforcement ay effective? Ano yung panukat natin? Paano mo malalaman kung ang traffic law enforcement ay epektibo? Paano mo sa susukatin? Ano ang batayan? A. Reduction of traffic accidents and delays. B. Increase in traffic law enforcement actions. Letter C. Decrease in the ratio of convictions to enforcement action. Letter D. Smooth flow of traffic. Majority of the answer is, pakipindot nga ulit yung reaction. Tignan ko lang. So maraming sumasagot ng letter D. May letter A, ilan. May pa isa-isang Bravo and Charlie. Yan. So, ayan, madaming A. Tignan natin ha. Analyze and understand. Sabi nga natin, always use the letters A, U. What is AU? Analyze and understand. Okay? Sabi dito, the effectiveness of traffic law enforcement is best measured by. Kaya nating sukatin ang effectiveness ng law enforcement sa anong paraan? Alam nyo dito, pwede na nating i-apply yung sa LEA. Alam nyo ba yung sa LEA, yung the concepts of police service? Ano na nga ulit yung concept of police service sa LEA? When we say concepts, we have this modern concept and then the old concept. Na kung saan, sa old concept, epektibo ang kapulisan kung marami silang nahuhuli at naipapakulong. Sa modern concept, epektibo ang kapulisan kung sila ay malinis ang blatter book at wala silang maraming conviction at wala silang masyadong hinuhuli. Ibig sabihin, walang reports ng criminal activity kasi okay ang kanilang mga preventive measures, okay ang kanilang patrol force. So, pwede natin siyang i-apply dito. Okay? So, sabi dito, effective, as we all know, modern concept tayo ngayon. Diba? Malalaman natin na ang traffic law enforcement ay epektibo kung, siyempre, tanggalin natin yung letter B, increase in traffic law enforcement action. Increase eh. Diba? So, mas gumagalaw o mas hirap ang traffic law enforcement kasi mas maraming pasaway, ibig sabihin, hindi epektibo. And, yung letter C, hindi na yung trabaho ng, hindi yan purely trabaho ng traffic law enforcement. Decrease in the ratio of conviction to enforcement action. No. Why? Kasi ang masyado nang malayo yan sa trabaho ng traffic law enforcement. Kasi hindi lang naman PNP ang nagtatrabaho sa traffic law enforcement. Diba? Even the traffic enforcers, even the MMDAs and other auxiliary. Okay? Smooth flow of traffic, hindi lang yun ang batayan. Kung best answer titignan natin dito, best answer ang letter A. At yun yung reduction ng traffic accident and delays. Okay?
So, kung sa kalsada na-observe mo, walang ganong na-aksidente at wala nang ganong traffic congestion, doon natin masasabi na traffic law enforcement ay effective. Okay? Ibig sabihin, sumusunod na sa batas ang mga tao, sumusunod sa traffic signs, at natututo na sila kung ano yung dapat na attitude ng isang driver. So the answer is letter A. Next. A systematic examination of all facts relating to conditions, actions, and physical features associated with motor collision is called, anong sagot natin? Sabi dyan, a systematic examination of all facts relating to condition, action, physical features associated with motor collision is called, ang sabi, systematic examination. Di ba? Pag sinabi natin systematic examination, investigation is examination. So dalawa lang naman ang merong investigation dyan. Tanggalin na natin yung traffic engineering at saka yung traffic collision. Yung hit and run investigation, yes, meron tayo tinatawag na hit and run investigation. Kung mangyayari yung hit and run, kapag naka-aksidente ka tapos umalis ka, doon sa pinangyarihan ng aksidente, nang hindi mo or hindi nasasakop doon sa tatlong dahilan para hindi siya mag-fall sa hit and run. Okay? Pero, ito kasing tanong ay very generic. A systematic examination of all facts relating to conditions, action, physical features associated with motor collision. At swak na swak dito yung letter D, and that is traffic accident investigation. Okay? Next. June has a car with a plate number of JUL7645. What is the registration schedule for his car? A, second week of May, B, second week of July, C, third week of June, D, third week of July. What will be the answer? Sabi nga natin, ang kinukuha natin dito ay yung last two digit. May natin. Kunin natin yung 4 tsaka 5. 4 and 5. So pag sinabi natin na ito yung month, yung last digit, that is the month. And then the second to the last digit, that is the week of registration. Okay? So pagka 5, January, February, March, April, May. So ito, pasok na agad. Ito yung May. Siya lang naman ang May. So sagot dyan ay second week of May. Bakit second week? Check natin Bakit second week? Kasi pag 1, 2, 3, that is the first week of the month. 4, 5, 6, that is the second week of the month. 7, 8, that is the third week of the month. And then 9 or 0, that is the fourth week of the month. Screenshot nyo para hindi nyo makalimutan. First, second, third, fourth. So ito yung mga magkakasama. Yan ang mga magkakagrupo dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and then 9 and 0. Next. These are marks left on the roadway by the tire which are not free to rotate. Usually because brakes are applied, swung, and the wheels locked. So it's skid marks, slip marks, slippery marks, or skip marks. Majority of the answer is letter A. Tingnan natin these are marks left on the roadway by tire. Naiwan daw na marka ng gulong, which are not free to rotate, usually because of brake. Bigla ka na breno o kaya nag-lock na yung gulong. Tatamang sagot dyan ay skid marks. Okay? Pag sinabi nating slip marks or yung slippery marks, ito yung mga gulong na kung saan sa mga nagmumotor dyan. Halimbawa, may kurbada.
Kurbada. Yan. Ito yung nagkakaroon ng slip marks or slippery marks if yung sasakyan ay mas mabilis kaysa sa inaasahang bilis para makaliko sa kurbada. So, kung kurbada yan, tapos medyo mabilis, doon sa inaasahang bagal lang dapat, ipinilit mong idaan sa kurbada, doon tayo nakakakita sa mga kalsada ng slip marks or slippery marks. Okay? Kasi mas mabilis yung dating vehicle pagdating sa kurba. So nagkakaroon siya ng slip or slippery marks dito. Makakita ka dyan ng bakat ng gulong. Pero hindi naman siya huminto. Yung gulong hindi naman huminto, pero nag-iwan ng bakat. Tawag doon ay slip or slippery marks. Yung skip marks naman, ito yung mga bakat ng gulong na putol, no? Merong skid marks dyan. Ito, halimbawa ito, skid marks. Ang tawag natin dito, yung walang marka, skip marks. Okay? Po pwedeng nakahinto yung gulong, tapos biglang umikot, tapos biglang huminto ulit. Skip marks ang tawag natin doon. Okay? Next. Refers to any accident occurring on a traffic way involving person using the traffic way or travel or transportation but not involving motor vehicle in motion. Anong tawag natin doon? May aksidenteng nangyari saan? Sa traffic way. Nangyari sa traffic way, tanggalin na natin dito yung mga non-traffic accident. Tanggalin na natin yung alpha. Ayun. Kasi nangyari sa traffic way. So traffic accident dapat yan. Ngayon, involving a person using the traffic way or travel or transportation but not involving motor vehicle. Okay? Nangyari sa traffic way pero walang involved na motor vehicle. So, sagot natin dyan, of course, no other than non-motor vehicle traffic accident. Pag sinabi natin motor vehicle non-traffic accident, may involved na motor vehicle, pero nangyari siya sa private driveway. Okay? Pag sinabi naman natin na motor vehicle traffic accident, may nangyaring aksidente sa public roadway at may involved na motor vehicle. Okay? Next. Any motor vehicle accident which occurs entirely in any place other than a traffic way. O ito naman, may motor vehicle na involved sa aksidente. Any motor vehicle accident which occurs entirely in any place. Nangyayari siya sa kahit na anong lugar other than the traffic way. Ibig sabihin, may motor vehicle accident, nangyari sa mga lugar bukod sa traffic way. So, dalawa lang naman yan eh. Traffic way, non-traffic way. When we say traffic way, kalsada for public. Non-traffic way, ito yung mga kalsada considered as private driveway. Just like for example, itong kalsada natin sa loob ng FINMA ay yung main. Yung tinatawag natin na FINMA Avenue. So, hindi lahat ng tao ay po pwedeng dumaan dyan unless ikaw ay empleyado, bisita ng eskwelahan, o kaya ikaw ay estudyante. So, consider dyan as a private driveway. So, pag nagkaroon ng aksidente dyan, dalawang motor nagkabanggaan, ang tawag natin doon ay motor vehicle non-traffic accident. Okay? Halimbawa, may dalawang estudyante, may dalawang single, nagkasalpukan dyan sa harap ng Esteban Hall at ng Tech Building. Ang tawag natin doon ay motor vehicle non-traffic accident. Okay? Pagka naman ang nagkabanggaan ay motor tapos tao, no, sa tapat ng Esteban Hall, nabangga ng motor yung taong tumatawid, ang tawag doon tanga. Kasi hindi niya nakita eh. Kasi ang sabi nga ng GSD, dapat ang takbo lang ng sasakyan sa loob ng eskwelahan ay maximum of 10 kilometers per hour. So, kaya sa nakabangga, ibig sabihin, hindi sa sumunod doon sa ruling na maximum ay 10 kph lang dapat ang takbo sa loob. Okay? Next. It is seeing, feeling, or hearing and understanding the usual or unexpected movement or condition that could be taken as a sign of accident about to happen. Nakita mo,
naramdaman mo, narinig mo, naintindihan mo na mayroong mangyayaring aksidente. Diba? So, hindi dyan papasok si disengagement. Kasi pag si disengagement, nangyari na yung aksidente, nagkahiwalay na yung dalawang sasakyan. Maximum engagement, sumalpok pa na. Initial contact, dumikit pa lang. Pero yung seeing, feeling, hearing, understanding, that is what we call perception. At isa lang naman ang perception natin. Bukod sa may point of possible perception, yan na yung tinatawag natin na perception of hazard. Sa perception of hazard, nakita mo, narinig mo, naramdaman mo, naintindihan mo na mayroong mangyayaring aksidente. Pero yung tinatawag natin na point of possible perception. Pag sinabi natin point of possible perception, yan yung, ulitin natin that is the place and time. Yan yung lugar at oras kung kailan mo naramdaman, naintindihan, narinig at nakita na mayroong posibleng mangyaring aksidente. Thumbs up nga kung naintindihan. Yung pinagkaiba ng perception of hazard at saka yung point of possible perception. Very good. Next. Sagot. Sagot natin. Majority answer is letter A. Check natin. It is the separation of traffic unit. Sinabi ko na rin kanina yan. In motion from an object with which it has collided. Ito daw yung paghiwalay ng traffic unit doon sa isang bagay kung saan siya bumangga. Hindi po pwede yung perception of hazard. Alam natin yan. Initial contact, yari na yung initial contact dyan kasi naghiwalay na yun. Maximum engagement, tapos na din dyan yun kasi pag sinabi natin maximum engagement, nagsalpukan pa lang. Siyempre, after ng salpukan, yung paghihiwalay ng traffic unit mula dun sa bagay na kanyang kinabanggaan, ang tawag natin dyan ay disengagement, mga kaibigan. Sana naiintindihan natin. Okay? So that is the separation of traffic unit doon sa lugar o doon sa isang bagay kung saan siya bumangga. Disengagement. Next. Tignan nga natin kung tatama kayo rito. This pertains to all lines, patterns, words, colors, or other gadgets except signs set into the surface or applied upon the attached to the pavement or curbing or to the objects within or adjacent to the roadway officially placed for the purpose of regulating, warning, or guiding traffic. Tignan nga natin. Daming sumagot ng pavement markings kanina. Ngayon, nagpalit sila ng traffic sign kasi nakita nila yung regulating, warning, and guiding traffic. Diba? Yan. Nakita lang nila yung for the purpose of regulating, warning, or guiding traffic. Ay, traffic sign yan. Diba? So, from pavement markings, nag-shift sila into traffic sign. Diba? Alam nyo, kung Squid Game lang ito, marami ng patay eh. Baka 3 na nanonood sa akin. Nakita lang yung regulating. Ay, regulating. Alam ko yan. Yun yung 3 klase ng ano eh. Yan yung 3 klase ng traffic sign eh. Yung nagre-regulate. Yan yung ano eh. Yan yung pagka
pagka hindi mo sinunod, ay magmumulta ka. Yung warning naman, yan yung type of traffic sign na pag hindi mo sinunod, ma-aksidente ka. Yung guiding traffic naman, that is also known as informative sign. Eh yan naman yung pag hindi mo sinunod, maliligaw ka. Traffic sign yan. Eh hindi mo binasa ng nakalimutan mo yung word na except. Ayun, no? Bibilugan ko, Ayun, no, binilugan ko na. Ang sabi, this pertains to all lines, patterns, words, colors, or other gadget. Yun yung hinahanap ng tanong. All lines, patterns, word, colors, or other gadget. Except, maliban sa mga signs na makikita mo malapit sa pavement or curbing. Na yung except na yon, ang purpose nun is to regulate, to warn, or to guide traffic. Ay. Ito. Maliban Except In-except niya yun Pagkayari ng except na yan, hindi na sa kasama. Ang ine-except niya ay yung statement mula dyan sa sign hanggang dun sa tuldok ni traffic. So, ang hinahanap lang natin ito, this pertains to all lines, pattern, words, colors, or other gadgets. Yun lang. So, sagot natin dyan ay pavement marking. Magkaiba ang pavement marking, mga kaibigan, sa traffic sign. Okay? Iba ang pavement marking sa traffic sign. Lahat ng makikita mo sa kalsada na hindi traffic sign, ang tawag doon, pavement marking. Di ba? Yung mga pintura doon sa kalsada, yung stop line, diba? Pedestrian lines, those are what we call pavement marking. Ang pedestrian lane or crosswalk, hindi naman yan considered as traffic sign. Diba? Ang tawag dyan, pavement marking. Yung mga pintura, patterns, word, colors. Okay? Thumbs up nga kung naiintindihan natin. Ay, salamat. Ay, hindi naiintindihan. Pambihirang Pilipino. Thumbs up nga kung naiintindihan natin. Tapos may sumagot ng party popper at saka heart. Oh. Bahala ka na sa buhay mo. Basta marami nang nakaintindi. Makulit ka Oh, next. If Mr. X child is unable to comfortably reach the motorcycle foot pegs and grasp his waist, what does the Children's Safety on Motorcycle Act of 2015 imply about their ride? Oh. Ito yung Republic Act 10666. Ang sabi, si Mr. X daw, yung anak niya ay hindi abot. Unable to comfortably reach the motorcycle foot peg, hindi abot yung tapakan ng angkasan. At hindi nakakaakap sa kanya kasi malaki tiyan niya. What does the Children's Safety on Motorcycles Act of 2015 imply about their right? So majority of the answer is letter B. Check natin The answer is letter correct. That is letter B. It is unlawful for Mr. X to carry the child on the motorcycle. Hindi niya po pwedeng isakay. Sinasabi na Republic Act 10666 or the Children's Safety on Motorcycles Act of 2015. Kasi ang pinagbabawal ng batas na yan ay ang mag-angkas ng bata. Sa motorsiklo, kung hindi naman niya ito naaabot yung yung angkasan at hindi siya nakakaakap ng maayos. Yung may mga motor dyan na scooter na automatic, yung mga Click, Mio, NMAX, Aerox, hindi angkasan ng bata yung harap. No? Yun ay ang tawag natin doon ay leg space o leg room. Yun ay leg room para sa driver, hindi yun angkasan ng bata. Though guilty ako dyan, pero kasi yung anak ko minsan inaangkas ko dun sa harap. Pero ang pinagbabawal lang naman ng batas sa Children's Safety on Motorcycles Act of 2015 ay mag-angkas ka ng bata. Tapos, idaan mo sa private public driveway sa mga highway. Pero kung ikaw naman ay nasa looban ng inyong baryo, hindi ka naman sisitahin dyan. Walang problema doon. Yun ang nakalagay sa batas. Kung ikaw ay nasa loob ng subdivision ninyo, kung pwede mo iangkas yung anak mo, walang problema. Pero kung ikaw ay lalabas sa kalsada, lalabas ka sa secondary
at sa mga pangunahing kalsada, yan ang pinagbabawal ng batas. Okay? Next. Mr. X child requires immediate medical attention and Mr. X needs to transport them on his motorcycle. How does the Children's Safety on Motorcycle Act of 2015 applies in this case? Yung anak daw ni Mr. X ay nangangailangan ng tulong medikal at kinakailangan ng Mr. X na i-transport o dalhin ang kanyang anak sa ospital. Ano ang sinasabi ng batas regarding dito? In relation dun sa kaninang tanong, si Mr. X pa rin yung pinag-uusapan natin ha. So kanina sa previous na tanong, si Mr. X ay, o yung anak ni Mr. X ay hindi kayang abutin yung footpeg at hindi nakakaakap. So, meaning yung anak ni Mr. X ay hindi po pwedeng umangkas sa motor. Ngayon, halimbawa, yung anak ni Mr. X ay nangangailangan, yung hindi po pwedeng angkas sa motor, nangangailangan ng tulong medikal. Wala naman siyang ibang sasakyan kundi kalabaw at saka motorsiklo na single. Pag sinakay niya sa kalabaw yung anak niya, mamamatay. Kasi after 3 days pa sila makakarating sa ospital. So ang option lang ni Mr. X ay isakay sa single na motor. Ano daw ang sinasabi ng batas regarding dito? Okay? Simulan natin sa ibaba. Mr. X must first obtain permission from traffic authorities. At traffic enforcer ba natin ay nandyan sa kalsada 24 oras? Hindi. Paano halimbawa kung yung anak ni Mr. X ay inatake ng hika at kailangan ipunta sa ospital, inatake ng hika alas 2 ng madaling araw. Kakatok ka ba sa City Hall para humingi ng permiso? Mamamatay yung bata. Hindi po pwede yung letter D. Letter C, Mr. X must still adhere to the safety requirements of the act. Kailangan sundin pa rin. Mamamatay yung bata. Diba? Kahit mamamatay na, yun ba yung sinabi ng batas? Kahit mamamatay na yung anak mo, basta hindi abot yung footpeg at hindi makaakap, bawal mong iangkas. Letter B, the act applies but only if Mr. X can ensure that the motorcycle is equipped with medical supplies. Halimbawa, yung motor ni Mr. X, badya. Ang sabi ba ng batas? Sige, Mr. X, basta yung iyong badya ay mayroong oxygen na nakakabit, may suero, may dextrose, walang problema. Never in the history, wala pa naman ako nakitang badya na may nakakabit na oxygen tank, dextrose, suero, at saka wheelchair, at saka first aid kit sa likod. No? So wala naman akong nakita pang ganon. Ang sabi ng batas, letter A, the act does not only apply in emergency, or the act does not apply in emergency situation where immediate medical attention is needed. Hindi nag-a-apply ang Republic Act 10666 sa mga cases na kung saan yung bata nangangailangan ng medical attention tapos inangkas mo sa motor kahit hindi niya abot yung footpeg, walang problema sa batas. Basta emergency situation. Pero halimbawa, yung bata, pwede mo bang iangkas yung anak ni Mr. X kung halimbawa yung anak niya ay natusok ng karayom sa hinlalaki sa paa? Isusugod mo sa ospital yung anak ni Mr. X. Natusok ng karayom sa hinlalaki sa paa. Isang tusok lang. Ang lalim ng tusok, mga 1 millimeter. The answer is no. Because the injury, hindi naman siya nangangailangan ng immediate medical attention. Ang sinabi sa batas, immediate medical attention o emergency situation. Okay? Next. Signs which impose legal restriction applicable at party to
particular location? Is it regulatory sign, danger warning sign, informative sign, or mandatory sign? So, sagot natin dyan ay signs which impose legal restriction. Nag-i-impose ng legal restriction applicable to at particular location. So, tatandaan natin, si regulatory sign ay merong dalawa. Meron tayong tinatawag na mandatory at saka yung tinatawag natin na prohibitive. Prohibitive or restrictive. Okay? So, pag sinabi nating mandatory sign, ito yung mga signage sa kailangan mo sundin. So, halimbawa, nakakita ka ng ganyan, bilog. Tapos may arrow papunta sa kaliwa. Kahit dediretso ka, kahit kakanan ka, kailangan mo pumaliwa. Ang tawag dyan, mandatory sign. Sundin mo. Kahit yung bahay mo nasa kanan, ang sabi ng traffic sign, pumaliwa ka, kakaliwa ka dapat. Mandatory. Yun yung isang sub-classification ng regulatory sign. Yung isa naman, prohibitive, ito yung may mga harang. Halimbawa, ganyan. Tapos nakakita ka ng letter U. Ang tawag dyan, mandatory. Pero pag nakakita ka ng gano'n, yung may harang na ganyan, ibig sabihin, bawal mag-U-turn. Prohibitive sign yun. Kaya ang sabi naman sa tanong, signs which impose legal restrictions applicable at particular location. Legal restriction. Both mandatory and prohibitive has its legal restriction. So, ibig sabihin, ang tinutukoy natin dito ay yung regulatory sign. Okay? Next. As to the exception to speed limit, the rates of speed prescribed shall not apply to the following except. Again, as to the exemption to speed limit, the rates of speed shall prescribe us. The rate of speed prescribed shall not apply to the following. Ibig sabihin, ang mga sumusunod ay hindi nag-a-apply ang speed limit. Maliban daw sa isa. So, yung tatlo dito, nag-a-apply yung exemption sa speed limit. Kahit sumobra sila sa tulin, walang problema. Pero, yung hinahanap nating tamang sagot ay yung hindi kasama dyan sa exemption. Unang sagot. May sumasagot ng letter C. A law enforcement officer who is trying to overtake a violator of traffic laws, kasama yun. Kasama yan. May exemption yan, so hindi yan ang tamang sagot. A physician or his driver when the former responds to emergency call, kasama rin yan. Hindi yan ang tamang sagot. The driver of a hospital ambulance, ay kasama rin yan. Ang hindi kasama sa exemption ng speed limit ay si driver ng city or municipal mayor. Yan nga yung isang executive order ng dating Pangulong Noynoy Aquino, di ba? Yung paggamit ng wangwang ay pinagbabawal sa mga empleyado ng gobyerno para lang hindi malate sa mga meeting, sa mga sesyon. Diba? Pero ngayon, nakakakita na ako. Diba? Very observable yung mga VIPs. Nakikita mo yung kanilang mga Land Cruisers, yung kanilang mga SUV mamahalin ay may nakabuntot na pulis. At sila ay ine-escortan para mas mabilis makarating sa kanilang pupuntahan. So, ang sabi ng executive order ni Noynoy Aquino, bawal daw yun. So, kahit ikaw ay ihing-ihi na, hindi ka po pwedeng gumamit ng wangwang para palihisin ang iyong mga constituents. So, ang po pwede lang gumamit ng wangwang ay ang mga emergency vehicle, just like for example, ambulansya, fire truck, police mobile in response to crime accident. Ayan. Crime incident at yung mga emergency vehicle na nagmamadali talaga. Kasi may sakay silang mga wounded or sick person. Next.
In the following circumstances, a driver could leave the area of accident without held being liable for hit and run except. Ang mga sumusunod daw na pangyayari ay po pwedeng layasan ng driver para hindi magkaroon ng hit and run. Except, so ilan ba yung ano na yun? Ilan ba yung circumstance na yun? Tatlo lang naman yun eh. So ang hinahanap nating tamang sagot ay yung hindi kasama dun sa tatlong circumstansya. Letter A, his life is in impending danger of being injured by another person. Kasama yan. So, exemption yan. He surrenders to proper authority. That is an exemption for hit and run. He calls for the assistance of physician. Tumawag ng doktor. Kasama rin yan. So, ang hindi kasama ay yung tumawag ka para magkaroon sa ng suporta ang pamilya mo. Hindi yun kasama sa exemption ng hit and run. Okay, next. Whenever the load of motor vehicle extends more than 1 meter beyond the bed or body, there shall be displayed at every projecting end of such road ang use of tail light, use of warning device, use of red flag, use of signaling device. So kapag ka daw yung sasakyan mo may kargado o may kargamento, tapos lumagpas ng 1 metro o higit pa yung karga sa sasakyan mo o motorsiklo, maglagay ka raw ng sako ng semento, basahan, sanga ng mangga, dahon ng buko. Ano daw ba dapat na nakalagay doon? Diaper? Ano ba dapat nalalawit-lawit doon? Ang tawag natin doon ay the use of red flag. Okay? At ang sukat ng red flag ay hindi bababa dapat ng 30 cm. Okay? Both height and width. Yan. So 30 cm hindi dapat bababa. So 30 cm pataas ang sukat. So kung sosobra sa 30 cm, walang problema. Pero kung bababa pa dyan, yung kanyang lapad at haba, bawal na yun. Hindi siya authorized. Okay? Ngayon, ano ang sabi ng Republic Act 4136 or the Land Transportation Traffic Code of the Philippines? Kung wala kang dalang red flag, o pwede naman ilaw, sabi. Red light. Kung wala kang flag, red light. Lagyan mo ng ilaw yung dulo ng iyong kargamento. Next. Ray has a motorcycle with a plate number of 572 RAT. What is the registration schedule for his motorcycle? Kunin ulit natin yung dalawa. 72. 72. This is the month. And this is the week. 2. January, February. O, alam na natin agad yung tamang sagot. Ay, hindi pa pala. Dalawa pala yung February. 7. 1, 2, 3, first week. 4, 5, 6, third week. 7, 8, that is the third week. So, sagot natin ay February, third week. Siguro naman familiar kayo sa mga hybrid na sasakyan. Ano? Yung mga BYD, mga hybrid na sasakyan, dalawa ang tangke niyan eh. May tangke yan sa kabila, lalagyan na ng gasolina. Yung tangke niyan sa kabila, yung suotan doon, charging port yun. Diba? Sa SM, may charging port ng mga electric vehicle. Pag sinabi natin hybrid vehicle, ito yung mga di-gasolina na electric pa. Ang pinakasikat ngayon dyan, yung BYD. No? Pero napakarami ng mga sasakyan ngayon na hybrid. Kung mapapansin nyo, ang mga hybrid cars, ang kulay ng kanilang plate number ay green. Yan. Mapapansin nyo yun, kulay green yung kanilang plate number, yung mga letra at saka numero kulay green. Ibig sabihin, hybrid car yun.
So pag sinabi nating hybrid car at ang plate number mo ay kulay green, in NCR, exempted ka sa number coding. Meron kang exemption for about 5 years yata mula nung nabili mo yun. So ibig sabihin, walang araw sa isang linggo na hindi ka po pwedeng magamitin yung sasakyan na yun. So yun yung binigay na consideration ng LTO sa mga hybrid cars. Next. Serves as a driver's temporary license for 3 days before the drivers collect their license from the LTO. A, citation ticket. B, TOP. Letter C, student permit. And letter D, official receipts. Serves as a driver's temporary license for 3 days. At ito ay binibigay ng LTO before the drivers collect their license from LTO. Tanggalin na natin yung citation ticket kasi ang nagbibigay ng citation ticket ay LGU through local police or traffic enforcers. Student permit, temporary license, no. Official receipt, no. Ang tamang sagot ay TOP. Ano ibig sabihin ng TOP? That is the temporary operators permit. Pakisulat din nyo, ha. Temporary operators permit. Next. You are driving your car on a busy street and approaching an intersection. As you approach the intersection, you notice a pedestrian waiting on the sidewalk. What traffic features should you be aware of this situation, especially if the pedestrian wishes to walk across the street? A, flyover. B, rotunda. C, skyway. D, crosswalk. Nagmamaneho ka raw sa isang busy street and you are approaching intersection. Drawing tayo intersection. Yeah. As you approaching the intersection, you notice a pedestrian waiting on the sidewalk. Andito yung pedestrian. Ayan. Ayan. Nasobra lang ako ng linya. What traffic feature should you be aware? So may nag-aabang daw dyan, eh. So malamang tatawid dyan. Tignan mo kung mayroong crosswalk. Wag skyway. Hindi ka naman pwede maglakad doon. Crosswalk. Crosswalk is a type of pedestrian lane. Next. What agency is responsible for implementing of the Land Transportation Code of the Philippines? Is it the DOTR, LTO, LTFRB, or MMDA? What agency responsible for the implementation of Land Transportation Code of the Philippines? Ano na nga ulit yung Land Transportation Code? Kulang nga yan, eh. Ang tama dyan ay Land Transportation and Traffic Code of the Philippines o yung tinatawag natin na Republic Act 4136. And that is no other than the LTO. Ang LTO ay nabuo because of this law. Okay? But LTO is under the DOTR or the Department of Transportation. Both LTO, LTFRB, and the Philippine Coast Guard is under the Department of Transportation. Next. Which agency direct assist the local Philippine National Police? When we say local Philippine National Police, ito yung mga police na under ng mayor sa mga city at munisipyo. Sino daw yung nag-a-assist sa kanila directly para mag-enforce ang traffic laws at the city or municipal level? May mga sumasagot ng Bravo, may sumasagot din ng Delta. Ano sagot natin? Tanggalin na natin yung Department of Transportation kasi hindi naman yan nag-i-enforce ng batas trapiko. That is the department itself, the mother department. Tanggalin din natin yung DPWH. Kasi kapag kami mga DPWH sa kalsada, baka sagasaan ng mga motorista. Bravo or Delta? Sabi dyan, no, which agency direct assist? Eh grabe naman. Si HPG pa ba ang mag-a-assist sa local Philippine National Police? Hindi. HPG na yan, eh. Mataas na
sa local PNP stations. Diba? Ang nag-a-assist sa mga pulis para ayusin ang trapiko ay yung mga traffic enforcer na nakakaalat sa kalsada. And that is the Traffic Management Bureaus or TMB. Dito sa Cabanatuan, kung nakataga Cabanatuan ka, nakalagay dyan, TMD. TMD CMO. Sa likod ng kanilang damit. Ano ibig sabihin ng TMD? Traffic Management Division, City Mayor's Office. Next. What type of driver's license is required for individuals who operate commercial vehicles such as large trucks or buses as part of their employment? What type of driver's license is required para makapag-operate daw ng commercial vehicle? When you say commercial vehicle, that is open for the public, commercial, such as large truck, bus. Yan. So tanggalin na natin yung conductor's license kasi driver's license yung sinasabi. Tanggalin din natin yung government license kasi very generic ang government license. Yes, driver's license is a government license. Pero between the two, non-professional or professional, kapag ka ikaw ay nagmamaneho ng sasakyan na ginagamit sa publiko, dapat ang dala-dala mong lisensya ay professional license. Kung ikaw naman ay nagmamaneho gamit ang iyong pagpribadong sasakyan, pwede na yung non-professional license. Next. This refers to any person or vehicle using a roadway for the purpose of safe travels. Again, this refers to any person or vehicle using a roadway for the purpose of safe travel. Ito daw ay tumutukoy sa mga tao at sasakyan na gumagamit ng roadway. Tao at sasakyan. So, hindi po pwedeng maging sagot si pedestrian. Kasi si pedestrian ay tao lang. Hindi po pwedeng maging sasakyan. Hindi rin po pwedeng commuter. Kasi si commuter ay tao lang at hindi rin sasakyan. Hindi rin po pwedeng passenger kasi si passenger ay person, hindi vehicle. Yan sabi sa tanong, this refers to any person or vehicle using a roadway for the purpose of safe travel. Ang sabi nga natin, lahat ng gumagamit ng kalsada, mapatindera man ng fishball yan, driver, sasakyan, tumawid na aso, tumawid na pusa, tumawid na ipis, ang tawag sa lahat dyan ay traffic unit. Basta nakinabang ka sa kalsada, ang tawag doon ay traffic unit. Next. It refers to the action taken by the police such as arresting, issuing traffic citation. Ito daw. Action taken by the police such as arresting, issuing traffic citation, giving warning to the drivers for the purpose of deterring, discouraging, preventing violation. Saang 5E's mo makikita yan? Anong scope ng traffic pillars yan? Is it engineering, ecology, citation, or enforcement? Meron man traffic citation? Walang ganoon. So, ang sagot dyan ay walang iba kundi traffic enforcement. Next. Anti-Distracted Driving Act prohibits the use of mobile phones while driving for all of the following except reading and sending text message, using GPS for navigation, playing games on the phone, watching videos on mobile device. Except ang ADA law daw ay pinagbabawal ang paggamit ng mobile phone while driving. Except ang pagbabasa ba ng text at pagsasend ng text ay distracted driving? Yes. So, hindi yan ang tamang sagot. Ang panonood ba ng video, Viva Max sa mobile device ay in violation? Yes. Paglalaro sa mobile phone? Yes. Yung gumagamit ka ng GPS for navigation o gumagamit ka ng Waze o kaya ng Google Map, in violation ba yun ng ADA law? The answer is no. So, hindi ka nakakapag-violate ng ADA law kung ikaw gumagamit lang ng Global Positioning System for navigation. Next. What is the purpose of traffic sign?
purpose of traffic sign to inform the drivers of upcoming road condition. Yun lang ba yun? Eh di ba sa traffic sign, we have three. We have the so-called regulatory sign, warning sign, and informative sign. Eh yung letter A, regulatory sign yan. Yung letter B, informative sign yan. Letter C, warning sign yan. So ang sagot natin dyan ay all of the above. So all of the given choices are the purpose of traffic sign. Next. Basahin niyo mabuti ah. Mr. Bean is pulled over and subjected to breath analyzer test, which shows his BAC is 0.06, 0.06. Given that Mr. Bean is driving a private motor vehicle, what does this imply about this situation? Ano sagot natin? Pipindot niya. Okay. Ang kanyang BAC ay 0.06. Mr. Bean is not in violation of RA 10586. Ano ang sabi ng 10586? Kung ikaw ay nagdadrive ng private motor vehicle at ang iyong BAC ay nasa 0.06 na, sobra na yan. Okay? Considering na private motor vehicle, kasi pagka public, dapat 0.0%. Walang katas ng alcohol sa dugo. So, sagot natin dyan ay letter B. Mr. Bean is driving under the influence of alcohol as his BAC exceeds of 0.05. Ang tanong, paano kung halimbawa yung BAC ni Mr. Bean 0.05, sakto? May violation o wala? The answer is wala. Ang sabi sa batas, pag nag-exceed ng 0.05. Pero pag saktong 0.05, wala. Okay pa yun. Hindi ka considered as DUIA. Ano yung DUIA? Driving under the influence of alcohol. Meron pang isa, driving under the influence of dangerous drugs. Driving under the influence of dangerous drugs, DUID. Okay? So, sagot natin dito ay letter B. Nakuha ba? Okay, next. What should you do if you encounter a flashing red traffic light? Flashing red traffic light. So, majority of the answer is bravo. Check natin ha. Pag mayroong flashing red traffic light, we must stop and wait until it turns green. Oh, slow down and proceed with caution. Red nga eh. Red nga eh. Bakit tutuloy ka pa? Red nga eh. Di ba? Hindi po pwede yung B. Huwag mong intindihin yung flashing. Basta nakapula yan, stop yan. Slow down and proceed with caution. Tutuloy ka pa, red nga eh. Letter C, speed up and drive to the... Kung di mo na mahal ang buhay mo, letter C, sagot mo. Pero ang sagot natin dyan, red eh. Stop and wait until it turns green. Oh, ganun lang yun eh. O yun, parang ito, yung traffic light sa gilid. Ayun sa baba ito. Pag red, stop. Pag green, go. Pag amber or yellow or orange, that is prepare to stop. Hindi, bilisan mo pa. Diba sa inyo, pag nakita mo yung susulay pagkatapos ni red. Pagkayari ni red, green. Hindi po pwedeng red tapos mag-amber, magdidilaw tapos mag-green. Hindi po pwede. Nakahinto ka na nga tapos maghahanda ka pa ulit sa paghinto.
Di ba? Pagyari ng red, green. Pagyari ng green, amber. Pagyari ng amber, and then red. Okay? Next. Last question na ito for traffic. Mr. Hank, who is driving truck, is found to have BAC of 0.01 during a roadside test. What does this imply regarding his compliance with... Malinaw. Oh. Si Hank daw ay nagdadrive ng truck. Mayroong 0.01. Alam na. Mr. Hank is only partially compliant. Hindi po pwede yan. Meron pang partially compliant. Meron pang medyo sumusunod sa batas. Dalawa lang yun. Sumusunod ka o hindi ka sumusunod sa batas. Mr. Hank is not violating the law since his basic. Hindi sobra nga eh. Letter C, Mr. Hank is required to undergo further testing dangerous drugs. Dangerous drugs, BAC, blood alcohol concentration na pinag-uusapan natin. Ba't napunta sa drugs? Mali yun. Diba? Gagalit ako eh. Ako gumawa na to, no? Parang hindi tama yata. Ang sagot natin, letter D. Mr. Hank is in violation of the law because BAC overs. That is a proof of DUIA. Okay? So, ito muna for this traffic, and then we will proceed to fire and introduction to cybercrime. But before we proceed, let us have a 10 minutes break muna. Coffee break muna, or kung ano man ang pwede niyong gawin dyan, umihi na kayo. Mag-ugas muna kayo ng plato dyan for 10 minutes, and we will be right back.